people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? So ngayong gabi na to, syempre magbibigay tayo ng reaction dito sa Miss Earth 2024 na katatapos lang. So ano ba ang reaction natin dyan? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Mama Sam Vlog. First time ko magbibigay ng reaction dito sa Mama Sam Vlog, di ba? Madalas doon ako sa Sam Brusas. So pag-usapan natin yung Miss Earth 2024. Kung ikukumpara ko syempre yung production ng Miss Earth nung nakaraang taon at saka this year, syempre magkaiba. Nung last year sa Vietnam kasi ginawa ang Miss Earth, tapos ngayon taon na to sa Pilipinas. So hindi ko alam kung bakit hindi sila natuloy sa Vietnam. Dapat sa Vietnam uli sila eh. So yung Thailand, gusto din nilang mag-Miss Earth dito. Hindi ko rin alam kung bakit hindi pa natutuloy. Siguro hinihintay din ng Thailand na manalo ang Thailand talaga. Tapos saka sila dito mag-Miss Earth. Ganon. Anyway, so kung ano man ang dahilan, hindi ko alam. Hintayin na lang natin. In the future, siguro mangyayari yan. So, pag-usapan natin yung production na naganap ngayon dito sa Miss Earth. So, yung lighting, okay naman para sa akin. Expected ko na ganyan talaga yung lighting nila ever since naman di ba? Ang Miss Earth, talagang iba talaga yung ano nila. Kung hahanapin mo yung glossy ng ibang pageant, sila, simplihan lang. Pero nairaraos naman nila ng bonggang-bongga. In fairness naman sa Miss Earth. And then, kanina ang music nila ay Leron Sinta. Actually, ina-expect ko kasi bongga kasi minsan talaga ang Miss Earth yung mga production number nila Pero eto medyo naloka lang ako kasi Leron Sinta talaga. Tapos talon-talon yung mga kandidata. Nakita ba ninyo kamuntikan pa madapa si matumba si Pero buti na lang na balanse niya yung sarili niya at keep going lang siya. Ang cute tignan. So, yan. So, ako para sa akin, yung music na to, napaka-importante to sa akin kasi syempre, ano yan kinakanta ko yan nung bata ako. Leron Sinta, puno ng papaya, dalay buslo, di ba? So, yun So, nakakatuwa kasi syempre na-share natin yung kultura natin mula dito sa mga kandidata ng Miss Earth sa iba't ibang bansa, di ba? Kumbaga parang dati tayo lang, ngayon na isalin nila, na iparamdam nila, na sayaw ng mga kandidata natin. So natutuwa ang kandidata dito sa Miss Earth. Natutuwa ako kasi syempre binibigyang halaga ng Miss Earth yung mga ganitong mga music natin. Hindi sila moderno na alam mo yun na kung ano-ano mga music mula sa iba't ibang bansa ang ipinakita nila. So very cultural talaga ng Pilipinas. So maganda yon. Wala akong reklamo doon. Pero simple lang yung step, simple lang yung galawan, basta may masabi na may production. Siyempre nag-expect lang ako konti ng more, di ba? So, yon. At pagdating naman dito sa sa entablado nila, napansin ko medyo maliit yung entablado. Kasi ang daming kandidata dapat medyo nilakihan nila konti. Pero maganda naman, mukha siyang hindi ko nga naramdaman na nasa sila Kumbaga parang maayos yung stage, maayos yung nakikita ko sa entablado, bongga. So yun, sa madaling salita, bongga. Ayoko na kasi mag-comment kasi parang feeling ko, hindi naman natin dapat paghanapan yung Miss Earth kasi wala naman silang dapat patunayan sa atin. Kasi syempre, napatunayan na nila ng maraming beses kung gaano katatag ang pageant nila. Meron man silang budget o wala. So, yun lang yung masasabi ko. Kumbaga, parang ayoko nang maghanap kung alam ko namang wala. Diba? So, bakit ako maghahanap ng todo-todo? So, kung ano yung naipakita nila dyan, basta nairaos ng maayos yung mga kandidata, safety, okay na yan. Kasi dati pa naman natin nirereklamo kung bakit ganito, bakit ganyan. Kaso wala naman din. So, ano pa ba yung irereklamo natin? Di keep going lang, di ba? Kasi ganun naman talaga ang Miss Earth at dapat maintindihan natin yun. Kasi
ang importante, yung safety ng kandidata, naging maayos yung mga kandidata, saka yung experience ng bawat kandidata dito. At tingin ko naman, nagawa naman ng maayos yun ng Miss Earth, di ba? Dati nga sa labas pa sila ng post office, nagpa-pageant, eh. Di ba yung head post office natin, na naranasan ng Miss Earth yan. Kumbaga marami ng pinagdaanan ang Miss Earth, hindi na yan magtitibag ng kahit sino. Ang maganda dyan, keep going sila. So, syempre, pumili ng top 20 mula sa iba't ibang klase ng bansa. So, yon. Ang top 20 na nakapasok ay si Miss Australia, Wales, USA, Nigeria, Korea, Russia, Dominican Republic, Mauritius, Philippines, Iceland, Puerto Rico, Cabo Verde, United Arab, Netherlands, Peru, Namibia, Thailand, New Zealand, and then si Cuba and Poland. So, yung top 20 nila, syempre yung iba talaga na inaasahan natin na papasok sa top 10 or top 20 ay nandiyan. Kaya happy ako. And then, napaka-importante dito sa akin yung nakapasok si Philippines, di ba? So, expected ko naman, nakakayanin naman ni Philippines makapasok sa top 20 ng Miss Earth. Sabi ko nga, kaya yan. And then, alam naman natin, ang napili nilang top 20 ay talagang sala mula sa iba't ibang bansa. At talagang masasabi ko, ang Miss Earth, pag in fairness naman sa kanila, nakita naman natin kung paano talaga nila salain ang kanilang kandidata dito sa competition na to. And then, ayun nga lang, nagulat ako, bakit wala si Brazil, di ba? So, si Brazil, bakit hindi siya nakapasok ng bonggang-bongga dito sa top 20? Kaya sabi ko, ay, wala ang Brazil. And then, kung hindi rin ako nagkakamali, wala din si Miss Venezuela. So, yon. So, mga na-El Tocuyo sila ng bonggang-bongga. At wala din dito ang isa sa mga maiingay na kandidata na si Mexico sa top 20. So, hindi rin nakapasok si Mexico. At saka, sino pa ba ang inaasahan natin na dapat nandito? So, yon. So, sila lang yung naaalala ko. Venezuela, Mexico, and Brazil. So, yon. At pagdating naman sa top 20, syempre nag-swimsuit sila. Nakita naman natin na talaga naman yung bawat kandidata ay palaban. Nagandahan ako sa swimsuit ni Miss Iceland. Talaga namang masasabi ko, hindi talaga nagpakabog. Pero hindi rin nagpakabog si Peru, ang beauty ni Peru. At hindi rin nagpakabog syempre si Puerto Rico. Ayaw din magpakabog dito sa top 20 si Miss Philippines, di ba? Talagang umariba. Ay, wala si Colombia sa top 20. Ayun, so naloka ako kasi parang inaasahan ko na papasok din si Colombia pero hindi siya nakapasok. Kaya sabi ko, okay. So, isa siya sa mga parang abangers ko dito sa top 20 pero hindi siya pumasok. And then, ano pa ba? Sino pa ba yun nakita ko na sobrang nagustuhan ko sa swimsuit round? Si Iceland at saka si Cabo Verde. In fairness sa kanya, ang ganda din niya talaga. So, surprising. And then, pagdating naman sa top 20, siya pinamili sila after swimsuit ng top 12. So, sa top 12, ang masasabi ko, syempre, kinabahan ako dyan. Ang tagal tawagin ni Philippines. So, ang pumasok ay si Iceland, Puerto Rico, Mauritius, Nigeria, Namibia, Australia, Dominican Republic, USA, Russia, Philippines, Cabo Verde, and Peru. In fairness naman, yung mga napili talaga nila ay performer talaga pagdating sa swimsuit. Kaya lang, nagulat lang ako bakit wala si Thailand, di ba? Si Thailand ang isa ko sa mga inaasahan na makakarating sa top 4 ng competition or top 8 kasi parang feeling ko kung i-base mo kasi doon sa nila, sa evaluation, doon sa mga preliminary nila na talagang nakita naman natin, ay isa si Thailand talaga sa masasabi kong magaling na kandidata. But, yung iba ko kasing inaasahan na candidates ay nandito katulad ni USA, ni Australia, and then si Iceland at saka si Peru.
Di ngayon, plus na dagdag si Philippines, sabi ko ay bongga to. Actually, sinabi ko nga, di ba, na parang mas nagagalingan pa ako kay Thailand kumpara kay Philippines. Kaya lang, yun napanood ko yung video ni Philippines na parang kung paano niya inintroduce yung sarili niya, sabi ko, in fairness kay Philippines, deserve niya ang top 12. Sabi ko nga, sana makatungtong ng top 8. So, I changed my mind. So, yon. So, in fairness, kasi maganda talaga yung pinakita niya, nakaka-inspired. Yung alam mo, yung napakasimple lang niya, pero ando doon yung pangarap niya at naniniwala siya sa earth, di ba? So, yon. So, bongga. And then, ayun na. So, syempre, after mag-evening gown, ayun. So, sabi nila, kamusta daw yung evening gown ni Miss Philippines? Flowing yung una na may pasabog. Actually, nagulat ako. Nagulat ako kasi maganda, sa totoo lang. Kaya lang kasi mga kabugera din kasi yung mga kalaban niya. So, yun. Kaya medyo mahirap talaga para sa kanya ang makatungtong sa next round. Kasi, in fairness sa mga kalaban talaga, medyo mabigat silang kalaban. At sabi ko nga, ang bawat pageant kasi, hindi mo alam kung ano ang pasabog ng kalaban mo. Kaya, ayun, good luck talaga kung makakaariba ka dyan ng bonggang-bongga. By the way, ang mga nag-top 8 naman ay syempre nalaglag na si Philippines dito. So, ang nakapasok ay si Dominican Republic, Puerto Rico, USA, Peru, Cabo Verde, Australia, Iceland, and Russia. Alam mo kung magtatanggal ako ng isa dito, I think ang ipapalit ko kay Philippines ay si Cabo Verde o kaya si Russia. Charot. Kaya lang kasi in fairness naman, nag-perform naman sila at wala akong magagawa. Choices talaga sila. At yung mga gown naman nila ng mga napili ay talagang masasabi ko pasabog. Yung lalo na yung kay Russia. Diyos ko, ang bongga-bongga ng evening gown ni Russia. At ang ganda-ganda niya sa gown niya. Alam niyo actually yung Miss Earth talaga, puro magaganda talaga yung kinukuha na nila ngayon. At yon si Dominican Republic, pasabog din yung gown niya. Sobrang ang ganda ng details ng gown at ang ganda-ganda niya doon. And then, syempre sa Puerto Rico, actually sa Puerto Rico, isa to sa mga pinakamatangkad na kandidata na sabi ko, oh my gosh, si Puerto Rico, grabe. Si Cabo Verde ang parang feeling ko na nasusurpresa ako sa kanya. Para sa akin, dark horse yung dating niya. Kasi parang, wow, in fairness, just sa swimsuit, nakaladlad yung buhok niya na parang afro. And then pagdating sa evening gown, biglang pak. O, di ba? Pasabog, ang ganda ng transformation. And then, natuwa din ako, syempre, kay Russia, sa gown ni Russia. Sa Australia, actually, si Australia, nakalimutan kong banggitin, pero si Australia talaga, isa din to sa mga nakikita nating magaling, di ba? At, saka, syempre, si tawag dito, si Iceland. Si Iceland talaga, palaban din. Sa totoo lang. At saka, syempre, sino pa ba? Ang hindi natin nabanggit. Ayun, lahat naman sila ay talagang masasabi ko, eksena kung eksena, di ba? Sa evening gown. So, yung top 8, talagang klaro talaga na sila talaga yung makikita mo. Si USA, ay nako, galing-galing ni USA. Sa totoo lang. And then, pagdating naman sa top 8, syempre, kinati pa yan. Sabi ko sa inyo, parang dumadaan talaga sa butas ng karayom yung kandidata. So, ayun. Ang pumasok ay si Australia, Iceland, USA, Peru. Actually, dito, ang top 4 ko ay si Iceland, USA, and Peru, di ba? Kanina, yun nakalive ako, di ba? Sinabi ko yan, kahit balikan pa ninyo. And then, ang winner choices ko ay si Iceland. Alam ko si Iceland, 50-50 talaga siya dito. Kasi, tawag dito, ang corona ay galing sa Europe. Parang feeling ko kasi, ang Miss Earth, ayaw nila na, yung, alam mo yun, yung back-to-back. Gusto nila yung umiikot yung corona sa Asia, tapos pupunta sa ganito, tapos pupunta sa ganito, and then now, ayan na. So, nandito na siya sa, bumalik siya sa Oceania, di ba? So, yon. So, sino ba ang mga kabugera dito? Actually,
kabugera naman silang 4. At yung 4 na pumasok sa top 4 ay talagang choices ko din naman sila talaga. Sabi ko nga sa Australia, except sa Australia, kasi ang gusto ko kasi kay Australia, sana makapasok si Thailand. Kasi nga si Thailand talagang ano din, kabugera din naman talaga. Pero pagdating sa Q&A, my gosh, wala akong masabi kay USA. Ang galing sumagot ni USA. Sa totoo lang, over Australia, I go for USA. Kaya lang hindi ko alam kung bakit si USA hindi siya nanalo. Yon, so magaling naman yung sagot. Siguro naghahanap sila ng another queen. By the way, so ang nag-Miss Earth ay si Fire si Peru. Actually, si Peru, kala ko magla-last two standing eh. Pero kasi si Peru pagdating sa Q&A medyo talaga napag-iwanan siya. And then, Water, USA. Naloka ako. Naging Water lang si USA. Yung ganda-ganda na sagot ni USA. And then, si Iceland ang Air. Tapos, si Earth naman ay sa Australia. So, yun. So, wala akong magagawa. Decision to ng hurado. At ito ang nakita nila na talagang kadapat-dapat na manalo. Pero in fairness naman, sobrang bongga. Sobrang bongga din naman ng result. Talagang nandoon sila na gusto nila ay maganda talaga ang kanilang Miss Earth. And congratulations syempre kay Jessica Lane of Australia, win Miss Earth 2024. So yan. And then syempre sa reigning queens ng Miss Earth nung nakaraan ay talagang masasabi ko din, ang ganda ng kanilang ganap, ang ganda ng ano nila, ng buong taon nila. So, congratulations sa kanila, no? So, yun. So, nakakatawa. And then, syempre, sa bagong Miss Earth winners and with elements, congratulations din. Mabuhay silang lahat. Iba talaga ang gandang Miss Earth. Diba? So, yun. So, in fairness sa Miss Earth, ang masasabi ko talaga, ang Miss Earth ay isa sa mga relevant at talagang legit na pageant na walang halong mundo. So, yun. Hindi lang talaga siya masyado tinatangkilik ng tao. Pero in fairness sa Miss Earth, sobrang ganda ng pageant nila, no? So, yun. So, congratulations din sa Miss Earth dahil naitawid nila ng bonggang-bongga ang pageant nila. And I hope na sana sa susunod na taon, mas marami pa silang magawa, maipakita, at sana mas bongga pa ang Miss Earth. And congratulations syempre kay Miss Philippines na talaga namang masasabi ko din na inilaban naman niya yung Pilipinas. Kahit top 12 lang yung narating niya, masasabi ko achievement na natin yan. And then, congratulations. Diba? So, yun. So, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong lahat. Ang reaction ko sa Miss Earth, bongga. So, yan. So, maraming salamat, guys. Syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.